sa aking i-share is discipline. Discipline is one of the most important personality traits in everyone's life. It refers to undergoing any task or activity. Any task. Yung mga good work natin, nag-guide ang Panginoon natin para sa gawin. Our discipline also is the virtue that allows a person to exercise self-support, control. The biblical discipline is an expression of love. Isa pa lang pagpapahayag ng pagmamahal ang isang disiplina. Makikita natin, according to Proverbs chapter 23, verse 13 to 14, withhold not correction for the child, for if thou beatest him with the rod of the shall not die. Sa Tagalog po ay huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung ang iyong kaisipan o kapag siya ang panalo, siya hindi mamamatay. Okay? Ang disiplina para sa ating mga bata, tayo may mga anak, ay hindi pala, okay lang pala yun. Kasi siya, kung madisiplina natin, magmamaki siya na may takot sa Diyos. Amen. As sa chapter 14, thou shalt not beat him with a rod. Hindi natin papaluin ang anak ng ganito. And shall deliver his soul from hell. Yung hampasin siya ng pamalo, ay iligtas mo sa kanyang kaluluwa sa Sheol. Ang Sheol ay isang estado o tirahan ng mga nawawala ng patay. Discipline also means to teach and to train. The purpose of God's discipline is not to punish us, to transform us. Ibinahagi ng anyo A, pabinahagi ng anyo. What are the spiritual discipline of Jesus? In Luke, according to Luke 5:16, and he withdrew herself into the wilderness and prayed. Yung Tagalog po ay dapat siya'y lumipit sa mga ilang kapuat sa mga how do you discipline and spiritually discipline? Make prayer and fasting a lifestyle. In Tagalog po ay gawing pamumuhay ang panalangin at pag-aayano. Ang prayer ay pamumuhay ng panalangin. Number 2, create boundaries that center around your purpose. Sa Tagalog, lumikha ng hangganan na nakasintro sa iyong layunin. May purpose pala yun. And number 3, study Word of God to help build discernment. Ang Tagalog po, pag-aralan ang salita ng Diyos upang makatulong sa pagbuo ng kaisipan. Ang pag-aralan ng salita ng Diyos maganda, makatulong din sa atin in spiritually. Number 4, be a part of a faith community that help you grow spiritually. Naging bahagi tayo sa isang komunidad na nakabatay sa pananampalataya na tumutulong sa iyong lumago sa spiritually. At number 5 po, be consistent in order to bear and see fruit. In Tagalog, maging pari-pari upang mamunga na makikita ang bunga. Ang disiplina ay isang mahalaga at katangian na dapat taglayin sa bawat lakad ng buhay. In the according to Ephesians, chapter 5, verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but filled with the Spirit. At huwag kayong magpakilasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan,
kung di kayo magpupusnos ng Espiritu, ang pag-iinom hindi naman yung batay na masama tayo. Yes. Pero, ang drinking daw, habit is not our bad habit. Marami din, marami din mga nagiinom is occasional. Sa magandang panahon, sa panahon ng daw yun, occasionally. Sa people daw, makainom because of emotional. Parang nagsusupport pa. Emotional support ang pag-iinom daw. Occasional drinking is good, but may panahon din ma-addict daw. To the addiction. Drink mo directly na eh. Namasak lang kung drink Ako, mo diretso. uminom ako doon. Diretso tulog. Uminom-inom yung punoon. Pero nung nangyari na lumabas yung mga ano ko, natigil ko kasi ang karawan ko ang mamamatay. Pero gusto ko pa rin uminom. Hinahinaan ko lang yun. Tubig. Alam mo yung uminom, Tubig, inumin ko. o yung uminom ka, kahit isang shot, kulang pa. Inaubos na niya Naging isa ng bago, champion pa, inuubos ko, hindi ko pala alam na makalasing pala yun. Inuubos ko pa. Buti na lang, yung mga ganun pala, na yung may ano na, mga sintomas na dapat gahinaan. Pwede pala mawawala yun. And start, one year ako nakainom ng mga ganun. Simula noong nagka-allergy ako, hindi na talaga ako tumitim kahit kaunti. Kahit kaunti, ayaw ko na. Kasi yun pala, ay yung palang yung pagsisilbi na itigil ko para ang katawan ko hindi mamamatay. May according to the Proverbs chapter 13 verse 54, he that spareth his rod happy his son, but that the rabbit him chasteneth him betimes. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay nagpuput ng kanyang anak. Ngunit siya umiibig, napaparusan paminsan-minsan. Minsan ginawa na natin yung mga anak dito na makapamalo tayo kasi may kasalanan siya ng kahit maliit pa, mainit ang ulo natin. Pero nilalab natin ang ating mga anak. Minsan-minsan mainit talaga. Yun ang parang may mainit ang ulo natin. Minsan, yun pala. So, conclusion na ako. Ang conclusion ko ay simply important quality to have in every work of life, discipline. Isang mahalagang bawat sa ating buhay ay i-ano natin kung ano ang isaanin natin ang disiplina sa ating sa life. At yun lang, thank you. Amen.